Ako po yung pulis na suwail. Ako po yung pulis na suwail sa gobyerno at sa organisasyon. Totoo po yun. Kasi madami akong hinaing eh. Gusto kong iparating sa taas. Maliit lang tayo eh. Mababa lang tayo kaya hindi natin maiparating. So, okay lang. Hindi naman nila naririnig kasi hindi naman nila pinapanood tong sinasabi ko eh. Kaya okay lang kahit anong sabihin natin. Diba? The smallest mammal or the lowest mammal is the strongest, di ba? Pagdating sa giyera, di ba? Pagdating sa giyera, ano yung unang pinafront? Di ba sa 300 na movie? Ay hindi, sa Troy na movie, kung napanood niyo yung Troy na movie. Yung pinafront ng mga hari, yung mga lowest mammal. Di ba? Yung mga pinakamababa nilang warriors. Baga, sa PNP, yung mga patrolman lang. Kasi kahit mamatay sila, wala silang pakialam. Diba? They are the lowest mammal. Ganun tayo eh. Lowest mammal kasi tayo. Kaya wala silang pakialam sa atin. Kaya kahit anong sabihin natin, hindi nila pinapakinggan, hindi nila pinapakialaman. Kasi lowest mammal nga tayo. Pero di nila alam na yung lowest mammal na yan, wala ding pakialam sa kanila. Diba? That's the irony. That's the irony of the organization. Kung yung pinakamataas walang pakialam sa pinakamababa, yung pinakamababa naman walang pakialam sa pinakamataas. Tandaan nyo yan. Diba? Kaya kahit anong sabihin natin, wala silang pakialam. Kasi anong boses natin? Lowest mammal tayo eh. Hindi sulitin na natin. Habang wala silang pakialam sa atin, buga lang tayo ng buga. Di ba? Yun yung point. Ang tagal ko nang nagsasalita dito, ang tagal ko nang bumabatikos sa organisasyon natin. Hanggang ngayon wala pa naman akong notice. Wala pa naman akong notice to report sa krami. Para magharap sana kami ni Chief PNP, ni BBM. Di ba? Wala naman eh. Kaya sige lang, sabihin nyo na lahat ng gusto nyong sabihin. Sabihin na natin lahat mga kasama habang hindi nila naririnig. Para malaman lahat ng taong bayan kung gaano kabulok ang sistema. Diba? If you got nothing, diba? If you got nothing, you have nothing to lose. Sabi nga nila. Ako, patrolman pa lang ako. But, ano lang kung patrolman ako. Wala akong pakialam kasi kahit anong gawin nila, wala din naman mawawala sa akin. I have nothing, di ba? I've got nothing. I have nothing to lose. Pero sila, mga general sila, they have everything. They've got everything. Kung magkakamali sila, they will lose everything. Di ba? Yun yung lamang natin. Yun yung lamang natin mga kasama. If you got nothing, you have nothing to lose. Kaya sige lang, bembangin natin sila para marinig nila yung mga hinaing natin. Kasi mababa lang tayo eh. Hindi nila tayo naririnig. Ito, isa rin tong traffic na to eh. Problema ng Pilipinas yan. Nung panahon ni PRRD, walang traffic, di ba? Alam niyo yan, ng 2019, 2020, 2021. Alam niyo kung bakit walang traffic noon. Siyempre, may pandemic noon. Di ba? May pandemic kasi noon eh. Siyempre, walang traffic. Doon magaling si PRRD. Pinagkaroon niya ng pandemic sa Pilipinas. Alam niyo, plinano niya talaga yun eh. Para tumahimik ang Pilipinas, magkaroon ng reset. Kaya timing din talaga na nagkaroon ng pandemic ng panahon ni Duterte. Tumahiming kasi nawala ang traffic. Nawala ang daming nawala noon. Diba? Nawala yung mga kriminal. Nung panahon ni Duterte, ang daming nawala. Nawala ang mga kriminal. Nawala ang traffic. Nawala ang trapo. Nawala ang mga korap. Di ba? Ngayon,
panahon ni PBBM, ang daming bumalik. Yung mga nawala nung panahon ni PRRD, bumalik naman sa panahon ni PBBM. Ano ba? Inyamit din nga pa nagbiyahe na apaw. Ani mabba. Sa ano kasi yun, sa Tugigaraw, ani mabba. Ano ba yan? Parang ganun. Ano ba yan? Ay. Shout out sa lahat ng mga nanonood. Shout out sa lahat ng mga sinaglawin dyan, mga classmate yung nanonood. Kumusta kayo? I-comment nyo yung mga gusto nyo sabihin sa PNP. I-comment nyo na kasi ito na yung pagkakataon nating sabihin lahat ng mga hinaing natin, mga kasama. Sabihin natin lahat ng mga gusto nyong sabihin sa organization para marinig nila na meron tayong reklamo. Kasi kung hindi tayo magre-reklamo, anong mangyayari? Aabusuhin lang tayo, mga kasama. Diba? Organization yan organization. So kailangan magkakasama tayo. Kailangan kung ano yung hinaing ng mga nasa tao sa baba, marinig ng mga nasa taas para magkakasundo tayo, di ba? Kung hindi tayo magkakasundo, walang mangyayari sa organization natin. Kahit anong gawin nila sa taas, hindi rin naman susunod yung nasa baba. Anong kwenta nun? Di ba? So kailangan sumunod. Ay hindi, kailangan magkasundo muna tayo. Kailangan magkasundo muna tayo bago tayo sumunod. Diba? Kaya nga ang word na sundo tsaka sunod parang pareho lang yung mga spelling niya, diba? Sundo, sunod. Pareho lang yung spelling nun, nagkabaliktad-baliktad lang. Diba? Isipin niyo mabuti. S-U-N-D-O, sundo. Sunod, S-U-N-O-D. Diba? Parehong-pareho yung spelling, parehong-pareho yung laman ng mga letters niya. Pagbalik-baliktarin mo, di ba? Pero same lang yung laman noon kasi magkarugtong talaga yan. I mean, baga, dapat pantay yung mga yan, magkapantay yung dalawang word na yan, sunod tsaka sundo. Di ba? Paano ka susunod? Paano ka susunod sa taas kung hindi kayo magkakasundo? Di ba? Isipin niyong mabuti, mga kasama. Paano ka susunod sa boss mo kung hindi kayo magkasundo? Yung gusto niya, ayaw mo. Yung gusto mo, ayaw niya. Paano tayo magkakasundo yan? Paano tayo susunod sa kanila kung yung gusto nila, hindi tayo sang-ayon sa kanila? Diba? That's the point. Paano tayo aasenso bilang organisasyon? O, sa organisasyon na lang muna tayo. Wag muna tayong lumayo. Paano tayo aasenso sa organisasyon kung tayo mismo hindi nagkakasundo? Mga kasama, isipin niyo mabuti. Legit na police, asar na naman basher mo. Hayaan mo sila. Wala akong pakialam sa mga basher na yan kasi hindi nila alam. Hindi nila alam ang pinagdadaanan naming mga pulis ngayon, mga kasama. Hindi nila alam. Mga basher lang yan, wala silang bilang. Kung gusto nilang malaman yung pinagdadaanan naming mga pulis ngayon, uniform personnel, try nilang pumasok sa PNP. Try nilang pumasok sa AFP. Basta pumasok sila, malalaman nyo kung ano yung nararamdaman namin ngayon. Diba? Watak-watak na kami ngayon, mga kasama. Totoo yan. Watak-watak na kami, hindi na kami organisasyon. Hay. Kumbaga sa isang pamilya, yung tatay namin, hindi na namin kasundo. Di ba? Yung tatay namin, yung leader ng pamilya na yan, hindi namin kasundo. Ayaw namin sa kanya. Hindi ko naman sinasabi lahat. Pero yung mga anak niya, ayaw na sumunod. Ayaw na sumunod sa kanya. Pero kailangan naming sumunod kasi hindi niya kami papakainin kung hindi kami susunod sa tatay namin.
Di ba? That's the analogy. Kung anong nangyayari sa organisasyon namin, ganyan na ganyan mga kasama. Parang isang pamilya na hindi nagkakasundo. Sabi nung nanay, ganito ganyan. Sabi nung tatay, ganito ganyan. Ganito gawin nyo mga anak, ganito. Sabi nung mga anak, ayoko yan tayo, ayoko ng ganyan. Yung mga iba, lumayas na sa bahay nila. Pumunta na sa kabilang bahay, di ba? Kasi ayaw na yung nangyayari sa bahay nila. Ayaw na yung nangyayari, ayaw na yung nakikita niya. Ayaw na niya, hindi na niya masikmura yung nakikita niya sa bahay. Diba? Ganon ang nangyayari nga mga kasama. Ganon ang nangyayari. So, ewan ko kung anong mangyayari sa Pilipinas. Bahala na. Magkanya-kanya na lang tayo kapag nagkagulo ang Pilipinas. Bahala na. Magkanya-kanyang mag-alsabalutan na lang tayong lahat. Di ba? Ako, pulis ako, pero aaminin ko, hindi ako agree sa nangyayari ngayon. Hindi ako agree sa administrasyon eh. Hindi ko naman sinasabing rebelde ako, pero hindi lang ako sumasang-ayon sa nangyayari. Ayoko yung nangyayari, ayoko nang nagkakagulo. Kaya nga tinawag kaming mga police officer bilang peacemaker, di ba? We are the peacemaker of this country. At ayaw namin na nagkakagulo kayo. At nagkakagulo tayong lahat, di ba? Pero ang dami kasing nanggugulo eh. Di ba? Kung sino pa dapat yung nagpapatino sa ating lahat, siya pa yung nanggugulo. Di ba? Siya pa yung nanggugulo, siya pa yung nagpapasimuno ng gulo sa Pilipinas. So yun po mga kababayan, si patrolman na talagang hindi nakatiis mga kababayan at nagpahayag na po sa kanyang mga saloobin. Ayan, so siya pala ay kinasuhan na po kanina or ngayong araw yata or kinasuhan ng QCPD mga kababayan ng inciting to sedition dahil dun sa nauna niyang mga statement kasi talagang hindi niya nagustuhan yung nangyari, lalo na doon sa pag-aresto kay President Duterte at dinala po sa ibang bansa. Kaya sabi niya mga kababayan, kahit pulis po siya ay hindi niya po nagustuhan itong mga pangyayari ngayon mga kababayan. At inahambing nga pa niya itong nangyayari ngayon sa isang movie, yung Troy na movie mga kababayan. Yung mga hari daw ay ipinapain yung mga maliliit, or kung sino pa yung nasa mataas, yung pinafront niya yung kanyang mga tauhan na mga maliliit. So yun po yung kanyang sinasabi mga kababayan. Kaya sabi niya, yung mataas na nasa mataas na posisyon, walang pakialam doon sa pinakamababa or pinakamaliit, wala din pakialam or wala din siyang daw pakialam doon sa pinakamataas. At sabi pa nga niya kung sino pa yung magpatahimik sa bansa, yun pa yung nanggugulo, sabi niya. So ito pong si patrolman mga kababayan at sabi niya wala naman daw siyang pakialam kahit na tanggalin siya sa trabaho niya kasi gusto niya lang iparinig or ipaabot yung kanyang mga saloobin mga kababayan. So sabi niya kasi maliit lang siya, wala daw makikinig sa kanya. Kaya ngayon na maingay siya ngayon kasi viral po siya mga kababayan, ayun narinig na po siya mga kababayan ng kataas-taasan. Dagdag pa nga niya mga kababayan na ngayon daw sa panahon ni President Marcos ay nagbalikan na po lahat. Yung mga nawawala noong panahon ni President Duterte, yung korupsyon, yung mga magugulo, yung mga gumagawa ng masama, ay ngayon daw ay nagbalikan na mga kababayan sa present administration. So kinasuhan po siya ng inciting to sedition ng QCPD mga kababayan. So ano pang opinion niyo mga kababayan dito kay patrolman? Ayan, so siya po sumusuporta kay former President Duterte mga kababayan. At comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.